Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi salapi ang kailangan namin kundi ang panahon at pagmamahal ninyo at ang inyong paggabay dahil mga magulang namin kayo. Pero bakit pati yun ipinagkakait ninyo sa amin? Wala na ba talaga kayong itutok? Pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Dito pala nagpupunta sa bahay ng suki ko sa isda. Si Sepa palang babae ni Anton. Kaya palang bait-bait sa akin ni Sepa. Lagi akong binibigyan ng maraming isda. Yung pala kinakalantarin niyang asawa ko. Umanda ka sa akin pag uwi mo, Anton. Magtutuos tayo! Nay, tamang-tama po ang dating ninyo. Handa na pong hapunan natin. Kain na po tayo. Tigilan mo ako, Blessy! Iwan mo ako! Nay, bakit po kayo nagagalit? Para niyayaya ko lang naman kayong kumain. Ayokong kumain! Hayaan mo ako mag-isa, kaya umalis ka na! Sa wakas, ate, nabayaran ko rin yung project namin sa school. Mabuti na lang. Kumita ako na medyo maganda sa paglilinis ng mga sasakyan kagabi. Kaya Gusto mo na bang kumain, Jason? Paghahain na kita. Malungkot ka, ate. Napagalitan ka na naman ni nanay, no? Para niyayaya ko lang naman siyang kumain. Sinigawan agad ako. Tiyak, galit na naman siya kay Itay. Kaya ikaw na naman ang napagbalingan niya. Wala naman akong kasalanan sa kanya. Ganoon naman talaga si nanay. Madalas sa atin binubuhos yung galit kay Itay. Di ka pa ba nasanay? Sasaktan lang ako sa ganung ugali ng nanay natin. Huwag mo na nga silang isipin. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Nawalan kasi ako ng gana nang sigawan ako ni Inay. Halika, sabay na tayong kumain. Para ganahan tayong pareho. Jason. Oh, ano yan, ate? Sana magbago ng mga magulang natin, ano? Okay lang naman na mahirap tayo. Basta masaya lang ang pamilya natin. Walang iya ka, Anton! Ano ba? Ba't mo ako binato? Wisit ka! Kadarating ko lang yan pa isasalubong mo sa akin. Talagang pinangatawanan mo na pagtulong sa bahay ng babae mo! Ngayon ka lang umuwi! Peste! Napakasilosa mo! Wala ka namang katibayan! Nang babae ka na noon, pinatawad kita para manatiling buo ang pamilya natin! Bakit inulit mo na naman ngayon? Wala akong babae, gaga! Sinungaling! Manaloko! Ano ba? Hindi ka ba talaga titigil sa kabibintang mo? Nakita paglalampangan yun ni Sefa sa bahay niya! Ano? Wala ka nang may tatago sa akin. Walang hiya ka talaga. Tinutulungan na nga kita para mabuhay ang pamilya natin. Ganito pang gaganti mo sa akin. Demonyo ka! Udas ka! Tumigil ka na! Tama na! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Hindi ka ba maglilinis ng mga sasakyan ngayon, Jason? Di mo na, ate. Total, wala namang pasok ngayon eh. Wala akong pagkakagastusan. Bukas na lang ako pupunta sa car wash ni Ma'am Pichong. Bakit? May sakit ka ba? Buti nga sana kung sakit lang ng ulo, ate. Inuman mo lang ng gamot, wala na yun. Kaso masakit sa akin, loob ko. Dahil sa ginagawa ni Itay. Oo nga. Kaya pala galit na galit si Inay dahil may babae na naman si Itay. At si Aling Sepa pala na tindera ng isda ang babae niya ngayon. Hindi na nga nila tayo ginagastusan sa pag-aaral. Sinasaktan pa nila ang loob natin. Ewan ko ba, Jason? Parang hindi yata tayo mahalaga sa kanila. Hindi na nila iniisip na napapahiya tayo sa mga tao dahil sa mga nangyayari. Heto na ang kanin at ulam na in-order mo, Marvin. Ay, salamat, Blessy. Nagpunta ako rito kahapon pero absent ka raw, sabi ni Aling Berta. Oo. May naging problema kasi sa bahay namin. Ganun ba? Kaya pala malungkot ka. Huwag kang mag-alala. Malulutas din ang mga problema mo. Ganun lang naman talaga ang buhay ng tao. Dumarating ang mga problema pero umaalis din, lumilipas din. Hindi naman kusa umaalis ang mga problema. Dapat paalisin siya ng tao. At para mangyari yun, dapat kumilos. Pero, paano kung sa halip na kumilos? Lalo pa nilang pinalalala ang problema. Huwag kang umiyak. Baka kung anong isipin ng mga tao. Pasensya ka na. Ang bigat kasi ng loob ko. Naunawaan kita. May awa ang Diyos, Blessy. Huwag mong kalilimutan yan. Hi, mga supe! Bili na kayo ng isdang sariwa. Anong gusto nyo? Bangos, dalagang bukid? Meron dito. Aba, si Marley itong parating. Ang asawa ni Anton. Sepa! Mag-usap nga tayo. Oh, bakit Marley? Tsaka parang galit ka. Malandi ka. Aray ko! Aba, walang yan ka! Bakit mo ako sinakal? Oh, eto pa isa. Bakit mo? Ano ba problema mong babae ka? Hoy! Pwede kita ipabarangay sa ginagawa mo. Pwede magpabarangay ka para malaman ng buong bayan ang pangangalagtari mo sa asawa ko. Oh, alam mo na pala. Alam ko na. Malandi ka. Kunwari ka pang mabait sa akin, yung palam, may iba kang motibo. Huwag ako at salakan mo. Ang asawa mo. Eh, siya naman na lumapit sa akin Kasi ayaw na raw niya sa'yo dahil mabaho ka na. Ikaw ang mabaho! Kasing baho ka ng tinda mong isda. Hoy! Ang isda ko, mabango. Kaya binabalikan ng asawa mo. Hindi katulad ng isda mo, bilasana, amoy bulok. Parang yun! Parang yun talaga! Parang ingungan ko kaya mukha mo sa lupa! Di mo magagawa yan? Hayop ka! Tinulak mo ako! Di ko ba matapang? Ikaw ito munang nanakit. Kaya dapat lang labanan ka. Ha? Akala mo tapos na tayo, ha? Nagkakamali ka! Ang dapat dito sa mga tinda mo, ganita! Subukan mo talaga ako! Hindi mo kaya! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Sefa, my love. Ano nangyari sa'yo? Yun. Bakit may mga kalmot ang mukha mo? Yung walang yamang asawa. Sinugod ako sa palengke, sinaktan ako. Ginawa niya yun? Oo! Nakikita mo na ang resulta, di ba yan, oh? Pasensya ka na. Hindi ko nasabi sa'yo na bistado na niya tayo. Hindi mo lang tuloy kita nabalaan. Di bale. Nabugbog ko rin naman siya eh. Mas grabe pa nga yung ginawa ko sa kanya. Talaga? Oo! Alam pa naman yun eh. Oh, mas malakas yata ako. Kaya lang saan, Anton? Hiwalayin mo na yung pindanggang yun. Magsama na tayo. Pag nandito ko na sa akin, ako, tiyak na matatakot na siyang guluhin pa at saktan ako. Mabuti, narito ka na, ate. Oh, bakit, Jason? May nangyari ba? Si Inay, gamutin mo yung mga pasahan niya. Ha? Bakit? Sino bumugbog sa kanya? Sinugod niya at sinaktan si Aling Sepa sa palengke. Ay, Diyos ko naman. Bakit naman ginawa pa ni Ina yun? Nakakaya. Ang kaso, pinatulan siya ni Aling Sepa. At ang sabi ng mga nakakita, malakas daw si Aling Sepa. Kaya ayun, bugbog sarado ang nanay natin. Sira-sira din ang damit niya nang dumating dito. Gaga! Ay! Rico! Hayop ka! Ako ba sinusuntok mo? Ako na nga itong niloko niyo! Hindi mo dapat hiniya at sinaktan si Sefa. Ako ang masasaktan niya! Pinagtatanggol mo pa? Dahil siya lang mahal ko ngayon. Hindi na ikaw. Walang iya ka! Sa mama! Hindi ko na matitiis makisama sa'yo! Ayoko na! Lalo ayoko na makisama sa'yo. Maghiwalay na tayo. Magsama kayo ng mga anak mo. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi salapi ang kailangan namin, kundi ang panahon at pagmamahal ninyo at ang inyong paggabay. Dahil mga magulang namin kayo. Pero bakit pati yun ipinagkakait ninyo sa amin? Wala na ba talaga kayong itutur? Naligaya, sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Huwag kayong umalis. Huwag niyo kami iwan. Tigil mo nga yung pag-iyak mo, Blessy. Para kang bata. Tay, huwag niyo naman po sirain ang pamilya natin. Buisit ka. Baka gusto mo, ikaw naman nasuntukin ko. Tay, hindi na ba kami mahalaga sa inyo? Sana po kahit alang-alang sa amin ang mga anak ninyo, ayusin niyo yung problema niyo ni Inay. Hindi na maayos ang problema namin. Ayoko na sa kanya.
At kayo ha, huwag nyo na akong pigilan dahil hindi nyo na mababago pa ang pasya ko. Tay! Ang gawin nyo, dagdagan nyo ang pagbabalat ng buto para makatayo na kayo sa sarili nyo mga paa. Hayop sila. Walang hiya. Nay, Nay, tama na po yan. Lasing na kayo. Mo ang pakialaman. Mas matutuwa ako kung ibibili mo ako ng alak. Hindi po, Nay. Lasing na kayo eh. Tulog na kayo. Ay, ama! Inay! Bakit niyo naman tinapon yung bote? Basag tuloy pati yung baso. Kalat. Ayaw mo akong bili ng alak. O hindi maglinis ka ng kalat ko. Ate, dumating yung disconnection notice ng ilaw natin. Sumabay pa tubig. Ano? Hindi pala yun nabayaran ni Itay bago umalis. Hindi bale. Mangungutang na lang ako ng pera kay Aling Inday. Sasabihin kong iawas na lang niya sa sahod ko sa karinderya niya. Hindi tayo dapat maputulan ng tubig at ilaw. Ate, bala ko sanang mag-apply sa fast food. O bakit? Para makatulong sa mga pangangailangan natin dito. Mas mahirap at mas marami ang trabaho doon. Kaya mo ba? Nag-aaral ka pa. Pipilitin kong kayanin. Sabi nga ni Itay, kailangang tumayo na tayo sa sarili nating mga paa. Sige, mag-apply ka. At kapag natanggap ka na, susunod din ako sa'yo. Tiyak naman kasi na hindi tayo mabubuhay ni Inay. Lalo na ngayon na naging bisyo niya ng paglalasing. Nay? O bakit nakabihis kayo? Ay, syempre. Wala nga lumabas ako ng nakahubad. Saan po kayo pupunta? Ang bango niyo pa. Talaga, mabango ko? Ay, mabuti naman. Patutunayan ko dun sa walang yamong ama at dun sa kabit niya na hindi ako amoy bilasa at pindangga. Ano pong gagawin niyo, Nay? Sana po yaan niyo na sinang Itay. Huwag niyo na silang guluhin. Bakit ko naman sila guguluhin? O di lalo lang nila akong hinamak. Ano pong gagawin niyo? Saan kayo pupunta? Huwag ka nang mag-usisa. Mamaya mo na lang ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, kumusta naman ang trabaho mo sa fast food, Jason? Ayos naman, Marvin. Nakapag-aaral pa rin ako kahit maraming gawain. Ay, tama yan. Sikapin mo pa rin makapag-aral dahil kapag nakatapos ka, magkakaroon ka ng stable job. Salamat sa iyo, ha. Nirekomenda mo ako doon. Kaya hindi ako nahirapan sa pag-apply. Oh, wala yun. At saka talaga namang hiring sila eh. Sabi nga ni ate, mag-a-apply din siya sa fast food. Oh? Sa iba nga lang. Kasi bawal sa pinapasukan ko magkapatid eh. Oy, mabuti nga yun. Mas kikita kayo kung sa fast food kayo magtatrabaho. Eh, kumusta nga pala nanay niyo? Mukhang tanggap na niya ang paghihiwalay nila ni tatay. Eh, Hindi na siya naglalasing eh. Yun nga lang, madalas siyang umaalis, nakaayos, at gabi na kung umuwi.
Ganun ba? Saan kaya siya nagpupunta? Ewan ko. Kapag tinatanong namin, nagagalit eh. Ha? Huwag daw namin siyang pakialaman sa paglilibang niya. Love, nagustuhan mo ba yung t-shirt na binili ko para sa'yo? Oo naman, love. Salamat, ha. Ang sweet mo talaga. Basta para sa'yo, lahat handa kong gawin. Kaya naman love na love kita eh. Pikiliti ako dyan. Ay, may ibabalita nga pala ako sa'yo. Balita? Ano yun? Yung pangit na asawa mo. Ay, mukha ipagpapalit ka na. Talaga? Oo! Sino naman ang nagtyaga sa kanya? Saka paano mo nalaman? Ay, naku, hindi ko kilala yung lalaki. Pero nakita ko kanina. Nakaakbay sa kanya yung lalaki. At yung kamay? Naku po, halos abot na sa dibdib niya. Hayaan mo na sila. Buti nga mag-asawa na rin siya. Nang sa ganon, lalo tayo maging malaya. Nay, nagpunta po dito kanina yung kasera natin. Naniningil po sa upa natin dito sa bahay. O, di bayaran nyo? Nay, kasi simula ko pa lang sa pinapasukan ko. Matagal pa ho ang sahod ko. O, sabihin mo kay Jason, bayaran niya. Wala na ho siyang pera. Bumili po siya ng mga kailangan dito sa bahay eh. May gastos pa siya sa eskwelahan. Ay, wala na akong magagawa dyan. Nay naman. Eh di ba nagtatrabaho din naman po kayo? Wala naman masama sa sinabi ko ah. Bakit niyo kasi nampal? Wala kang karapatan na pakialaman ang kita ko, ha? Akin lang yon. Naintindihan mo? Pero paano ang bahay natin ay? Kung gusto niyong makabayad, gumawa kayo ng paraan. Hindi yung ako yung piniperwisyo niyo. Buisit! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Blessy. Bakit narito ka sa daan? Hinihintay talaga kita, Marvin. Ha? May sadya kasi ako sa'yo. Ano yun? Nahiya ako sa'yo, kaya lang wala na ako ibang malalapitan eh. Bakit? Anong problema? Manghihiram sana ako ng pera sa'yo. Galit na kasi yung kasera namin eh. Ha? Wala namang maibigay sa akin si inay. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko rin sa sahod ko. Walang problema. Pahiramin kita. Tsaka mo na lang bayaran kapag nakaluwag na kayo. Maraming salamat, Marvin. Mabuti na lang nandyan ka. Siya nga pala, Blessy. May gusto sana akong sabihin sa iyo eh. Tungkol kay Aling Merly. Ha? Bakit? Oh, mula na dumating ka kanina, Jason, wala ka ng kibo. Masama bang pakiramdam mo? Wala akong sakit, ate. Nagagalit ako. Nagagalit? Kanino? Kay inay. Nakita ko siya kanina. Nakikipaglampungan sa lalaki kahit nasa kalsada. Jason! Totoo palang sinabi sa akin ng isa nating kapitbahay. May lalaki si inay. Nabanggit din yan sa akin ni Marvin. Hiyang-hiya nga ako eh. Pero wala naman akong magagawa. Yun bang sinasabi niyang limpangan niya? Ang bigyan tayo ng kahihiyan?
kayo maleta? Ako naman, Blessy. Para ka namang walang isip. Alis na ako dito. Ano pa? Nay! Saan kayo pupunta? O, di sasama na ako kay Andres. At syempre, hindi kami dito titira. Paano po kami ni Jason, Nay? Kailangan ba namang problemahin ko pa kayo? Malalaki na kayo! Kaya nga iniwan na kayo ng tatay nyo dahil matigas na yung mga buto nyo. Alam nga namang patalo ko sa kanya, natural, hindi. Iintindihin ko na rin ang sarili ko. Huwag kayo umalis, Nay. Hindi niyo na ba kami mahal? Naku, pwede ba itigil mo na yung kadramahan mo? O sige, aalis ako sa ayaw niyo at sa gusto. Sige! Umalis kayo! Pareho naman kayo ni Itay. Mga sarili nyo lang ang mahalaga sa inyo. Sana, hindi nyo na lang kami naging anak! DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi salapi ang kailangan namin, kundi ang panahon at pagmamahal ninyo at ang inyong paggabay. Dahil mga magulang namin kayo. Pero bakit pati yun ipinagkakait ninyo sa amin? Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Jason, bakit ngayon ka lang? Wala naman kayong overtime sa fast food Sensya na, ate. Oh. May nag-iya sa akin miname. Kaya ito, napainom ang bunso mong kapatid. Bakit mo ginawa yan? Hindi ka naman sanay uminom ng alak. Sinubukan ko lang naman, te. Pero alam mo, masarap pala yung maglasing. Jason, huwag ka naman sanang... Huwag ka naman ganyan. Huwag mo na sanang gayahin ng mga magulang natin. Mali na nga ginawa nila Tutularan mo pa. Tula ko, te. Parang ilun na rin ako. Jason! Ay, naku. Wala na. Bumagsak na siya sa sahig sa sobrang kalasingan. Ay, kawawa naman ang kapatid ko. Sobra na siya nasasaktan sa mga nangyayari sa buhay namin. Paano ko ba may aayos ang buhay namin kung ganito?
Pati pala si Jason, natuto na rin uminom ng alak. Kaya nga nalulungkot ako eh. At lalong nahihirapan, Marvin. Nawala na nga si Inay at Itay dito. Si Jason naman ngayon ang problema ko. Ay, intindihan kita, Blessing. Sana huwag kang susuko. Tatagal mo pa ang loob mo. Marvin. Dahil lalo kang kailangan ngayon ng kapatid mo. Ayan mo, susubukin ko rin siyang payuhan kapag nagkita kami. Salamat, ah. Hindi lang tulong ang ginagawa mo sa akin. Pinalalakas mo pa ang loob ko. Dahil mas nahihirapan ang loob ko kapag nahihirapan ka. Dahil mahal kita, Blessy. Marvin. Matagal ko na itong nararamdaman. Hindi ko nga lang sinasabi dahil ayokong isipin mo na sinasamantala ko ang sitwasyon. Pero marami pa akong problemang dapat ayusin. At wala sa isip kong pag-ibig. Naintindihan ko yun. At hindi naman kita mamadaliin. Handa akong hintayin ang tamang panahon. News? Oh, ba't mukhang mainit ang ulo ng mahal ko? Yung kasi isang tindera doon sa palengke. Pinapupuntahan ba naman sa akin si Jason mo? Bakit? Lasing na lasing daw yung anak mo. Nandun, natutulog sa kalsada. Ano? Hindi naman marunong uminom ng alak yun, ah. Mali mo naman. Tinuruan siya na walang hiyang si Merly bago iniwan yung mga anak nyo. Oo nga, ano. O anong ginawa mo? Pinuntahan mo ba si Jason? Bakit ko naman gagawin yun? Kung magwala pa yung anak mo, dinamura pa ako. Tama lang ginawa mo. Baka masaktan ka pa niya. Tatawagan ko na lang si Blessy para siya magpunta sa kapatid niya. Dapat lang. Napakapabayaan niyang kapatid. Hindi niya inaasikaso yung kapatid niya. Kaninang umaga ko pa hindi nakikita dito si Jason, ha? Sana naman kaya siya nagpunta. Wala naman siyang pasok ngayon sa fast food. Lalaking yun. Mula nang napabarkada, hindi ko na makatulong dito sa bahay. Lalo tuloy bumibigat ang loob ko. Ay, cellphone ko. Ha? Si Tay ang tumatawag. Hello, Tay? Sa kabanarang babae ka? Nandito sa bahay. Ba't pinababayaan mo ang kapatid mo? Ano? O bakit? Hindi mo alam ang ginagawa ng magaling mong kapatid? Wala po siya dito, Tay. Hindi ko nga alam kung nasaan eh. Natuto na kasing bumarkada at maglasing. Yung kapatid mo, Oo. namimerwisyo ng tao. Natutulog sa kalye dahil sa kalasingan. Po? Nasaan lugar ho siya, Tay? Sabihin niyo at pupuntahan ko agad. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tulog na tulog si Jason dahil sa kalasingan. Mabuti na lang. Tinulungan ako nung nakuha kong tricycle driver na maiuwi siya. Jason, alam kong masakit sa'yo ang ginawa sa atin ng magulang natin.
Pero sana naman, huwag kang magpatalo sa problema. Hindi ko kaya mag-isa. Mga kapitbahay! Kumising kayo! May sunog! Ha? Ano yun? May sunog daw! Sisilipin ko sa bintana. Kayo! Bilisan nyo! Lumalaki na ang apoy! Oh, Diyos ko! May sunog na! Gigisingin ko si Jason! 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 Jason, gumising ka! May sunog, Jason! Gumising ka! Kailangan natin maghakot ng mga gamit, Jason! Gumising ka! Wala man lang tayong nailigtas sa mga gamit natin. Kahit isa! Sorry, ate. Kasalanan ko. Kung hindi sana ako lasing, natulungan kita. May nailigtas sana tayong gamit. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung paano pa tayo magsisimula ngayon, Jason. Patawarin mo ako, ate. Naging problema mo rin ako. Naging pabigat ako. Patawad, ate. May dala akong mga pagkain at ilang mga gamit para sa inyo, Blessy. Marvin, Lang malaman ko nangyari sa inyo. Agad akong gumayak para magpunta rito. wala na kaming tirahan ngayon. Wala na rin mga gamit. Bakit ba nangyayari ito sa buhay namin? Ano ba ang kasalanan namin? Wala, Blessy. Wala kayong kasalanan. Maaring pagsubok lang ito sa inyo. Parang hindi ko na alam kung paano pa ito kakayanin, Marvin. Makakaya mo yan. Tutulungan kita. Tutulungan ko kayo. Basta huwag ka lang mawawala ng tiwala sa Diyos. Huwag na huwag. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aling Marnie? Oy, Marvin, paano mo nalaman itong tinitirhan namin? Nagtanong-tanong po ako. Pinapunta ka ba dito ni Blessy? Hindi po. Kusa ho ang pagpunta ko rito. Gusto ko lang ipaalam sa inyo nangyari sa mga anak nyo. Bakit? Ano nangyari? Nagkasunog po sa lugar nyo. Ha? At nadamay po ang bahay ni na Blessy. Ano? O nasa sila ngayon? Si Merly itong nag-aabang sa akin, ha? Anong ginagawa dito ng babaeng to? Anton! Bakit? Anong kailangan mo? Kung pera para kina Blessed Jason, wala akong may bibigay. Malalaki na sila, matitigas na ang mga buto. Kaya hindi na sila dapat tulungan pa. Naksunog ang tinitira nilang bahay. Ano? Oh, nagulat ka? Dahil tulad ko, hindi mo rin alam. Dahil abala ka sa babae mo. Tumigil ka nga. Abala ka rin naman sa lalaki mo, ha? Ano nangyari sa kanila? Wala silang matirhan. Nasa evacuation center lang sila. Kasama ng iba pang mga nasunugan. Puntahan mo. Bakit ako? Uy, aba ka nila. Ay, dapat damayan mo. Ikaw ang ina.
Ikaw ang dapat na magpunta. Ano? Isa pa, wala na akong trabaho ngayon. Asa lang ako kay Sepa. Wala akong may tutulong sa kanila. Inay, Totoo nga palang narito kayo. Wala ho kaming matiran. Wala ho kaming pang-upa ng bahay. Bakit naman kasi hindi kayo nag-iingat? Ayan at sunugan tuloy kayo. Nay, hindi naman po sa amin nagmula ang sunog. O paano ngayon yan? Sa kayo titira? Hindi naman pwedeng dito na lang kayo. Tinawagan ko nga po si Itay. Ha? Ano? Makikiusap sana ako na makikitira muna kami sa kanila. Kaya lang, wala naman sumasagot sa cellphone niya. Nako. Walang maitutulong sa inyo yun. Yung walang kwenta niyong ama. Palamunin na siya ngayon nung malanding si Sepa. Sa inyo po, Inay. Baka po maaari makitira kami. Kahit po pansamantala lang. Nako. Ay, lalong hindi pwede sa amin. Magagalit yung kinakasama ko. Tsaka ayaw niya ng may ibang tao doon sa bahay. Hindi naman po kami ibang tao na yan. Ay, Mga anak niyo kami. kahit na. Ayoko dahil sa inyo may mag-away kami. Kung ganun, hindi nyo rin pala kami matutulungan. Dapat kasi sa'yo, Blessing, mag-asawa ka na. Paano may magpapakain na sa iyo? Inay! Oh, at ikaw naman, Jason. Humanap ka ng mayaman na pwedeng pumatol sa'yo para guminawa ka. At maambunan mo rin kami nitong ate mo. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi salapi ang kailangan namin, kundi ang panahon at pagmamahal ninyo at ang inyong paggabay. Dahil mga magulang namin kayo. Pero bakit pati yun ipinagkakait ninyo sa amin? Wala na ba talaga kayong ituturo? Na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Umalis na sila, Jason. Wala man lang silang ginawa para sa atin. Hindi ko naman inaasahan tutulungan nila tayo. Pero nagbakasakali pa rin ako. Kaya tinawagan ko si Tay. Pero pareho tayong nabigo. Hindi ko na alam kung paano pa tayo ngayon makakapagtrabaho. Hindi wala tayo nailigtas na damit. Bigat ng pagsubok nito sa atin, Jason. Sorry, ate. Kung hindi ako nagbisyo, hindi mangyayari sa atin ito. Patawarin mo ako. Pangako. Ngayon, magiging matatag mo na akong katuwang sa pag-aayos ng buhay natin. Salamat, Jason. Dahil talagang kailangan magtulungan tayo para magkaroon pa rin tayo ng magandang kinabukasan.
Kahit wala ng ating mga magulang. Nalulungkot ako. Hindi pala kayo natulungan ng mga magulang niyo. Wala palang naging saysay ang pagpunta ko kay Aling Burley. Hayop sila. Mga walang iya sila. Ganun pa man. Nagpapasalamat kami sa pagmamalasakit mo, Marvin. Ang problema namin, hindi kami makakapasok sa trabaho kasi wala kaming damit na nailigtas. Huwag kang mag-alala, Jason. Magkasukat naman tayo eh. Kaya, di na lang kita ng mga damit na maaari mong magamit. Talaga, Marvin? Oo. Pati sapatos, meron din. Ate, makakapasok na ako. Ikaw na lang ang may problema. Tinawagan ko ng best friend ko, si Dinah. Sabi niya dadalan daw niya ako ng mga damit mamaya. Oh, mabuti naman. May ilang damit din akong binili para sa'yo, Blessy. Eto, dala ko rin eh. Ha? Para makapasok ka na rin sa trabaho. Nakakahiya na sa'yo. Ang dami mo nang nagawa para sa amin. Huwag mong isipin yun. Masaya akong matulungan kayo. Ay, siya nga pala. May nakita pala akong paupahan malapit sa amin. Ha? Hindi kung gusto nyo. Kukunin ko na para sa inyo. Mura lang yun. Pero... Huwag nyo nang alalahanin ng down payment doon. Ako na ang bahala. Marvin. Oo. Pumayag ka na, ate. Kailangan talaga natin ng tulong ngayon para makabangon. Sige. Ikaw ang bahala. Marvin, maraming salamat. Blessy. Napakabuti mo talaga. Wala na pala sa evacuation center ang mga anak mo. Nasaan na raw? Ihinto mo nga muna yung pag-inom mo ng alak. Ayan. Ang sabi ni Siwang, yung chismos ang kasama ko nagtitinda rin sa palengke, iniyu pa raw ng bahay ng Marvin. Sino ba yung Marvin na yun? Kaibigan ni Blessy. Kaibigan nga kaya? Baka nobyo niya na yun. Ewan ko. Sabi niya kaibigan niya. Sa bagay, dapat nga mag-asawa na yung panganay mo eh. Pero meron nang magpakain sa kanila. Nang hindi kung sino-sino yung inaabala nila. Hindi naman nila kayang tumayo sa sarili nilang mga paa. Huwag mo na nga sila isipin. Mahal, malapit na maubos na ininom ko. Ano ngayon? Bili mo ako ng isang bote pa. Isang bote na naman? Oh. Ikaw sobra na yung pag-inom mo. Pag nagkasakit ka, naku, bahala ka sa buhay mo. Ito naman Sige na. Oo na. Pero Anton gusto ko lang malaman mo, ayoko mag-alaga na may sakit. Ayaw ko! Ang bait talaga ni Marvin, no, te? Tinulungan na nga niya tayong makalipat dito. Binigyan pa tayo ng mga kagamitan sa bahay. Kaya nga hiyang-hiya na ako talaga sa kanya. May itatanong lang ako. Nanliligaw ba siya sa'yo? Ha? Oo. Pero sabi niya, hindi naman daw siya nagmamadali. Handa raw siyang hintayin ang tamang panahon para sa amin. Ang bait talaga niya. Wala akong masabi. Alam mo, te, boto ako sa kanya. Ano? Sana, siya na lang ang maging boyfriend mo balang araw. Tagal pa yun. Tulog ka na nga. Inuubo ka,
Naulan na kasi ko kaninang pauwi dito sa atin. Pero mawawala din ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, tanghali na. Bakit kaya hindi pa bumabangon si Jason? Pasok siya ngayon eh. Mahuhuli na siya. Teka nga't gigisingin ko na. Jason. Oh, Jason, tanghali na. ate, hindi ako makapapasok. Ha? Bakit? Nanginginig ka. May lagnat ako eh. Kinikilaw ako. Oo nga. Ang init-init mo. Teka, sandali. Painumin kita ng gamot sa lagnat. Tatawag tuloy ako doon sa pinapasukan mo nang malaman nilang lagay mo. Ikaw? Anong kailangan mo? May mahalaga akong sasabihin sa asawa natin. Nagpunta ka ba rito para mambwisit? Sino yung dumating, Seba? Ako! Merly? Ano ginagawa mo dito? Tinawagan ako ni Blessy. May sakit daw si Jason. Pinapupunta tayo. Yung anak mo siguro yung tawag ng tawag sa cellphone mo kanina. Hindi ko lang pinansin. Bakit hindi mo sinabi sa kanya? Kung hindi rin lang po pagkakapirahan, ayoko inaabala kami, no? Aba, malditang to. Tama na nga yan, ha? Baka mag-away pa kayo. Ano, pupunta ka ba? Ano ba naman ang mga yun? Inaabala pa tayo, yan lalaki na nilang kalabaw. Nagsalita si Blessy. Kailan daw natin dadalawin ang kapatid niya? Kapag patay na. Babaeng yun, oh. Nakukonsensya naman ako. Kaya pumunta ka na rin. Sige. Susunod na ako sa'yo. Siguraduhin nyo lang. Talagang sa mga anak nyo lang ang punta nyo, ha? Kung gusto mo sumama ka, buisit. Buisit ka rin. Tama na! Salamat po. Tinalaw niyo ako, Nay, Tay. Ba't naman kasi hindi ka nag-iingat eh? O yan tuloy, nagkasakit ka. Hindi niya naman po gusto mangyari yun ni Tay. Kasi naman, pinilit ko lang yung ama nyo na magpunta dito. Dahil nga, kinonsensya mo ko. Napilitan lang pala kayo eh. Ng pagdalaw sa akin. Gusto ko lang naman maramdaman ninyo kung gaano po namin kayo kailangan. Pero wala rin palang saysay ang ginawa ko. Nainis lang kayo. Wala kami may bibigay na pera sa inyo. Dapat naman kasi mag-asawa ka na, Blessy. Para may tumulong na lagi sa inyo kung hindi nyo kayang tumayo sa sarili nyo mga pa. Tay! Oo nga. At ikaw naman, Jason, ha? Mag-callboy ka na lang. Para kung magkasakit ka man, kaya mong magpagamot. Nang walang inaabalang tao. O kaya mag-GRO ka, Blessy. Kung ayaw mo pa mag-asawa, para magkapera kayo. Hindi salapi ang kailangan namin, kundi ang panahon at pagmamahal ninyo at ang inyong paggabay. Dahil magulang namin kayo. Pero bakit pati yun pinagkakait nyo sa amin? Wala na ba talaga kayo itutulong mabuti? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
mabuti naman. At nakapasok na uli si Jason sa fast food. Oo nga. At sa awa ng Diyos, gumaling din siya. Ay, Marvin, may gusto sana ako itanong sa'yo. Ano yun? Tungkol dun sa narinig kong pinag-uusapan ninyo ng mama mo, ang pangailangan ng agency nila ng DH para sa Lebanon. Ba't mo naman naitanong ang tungkol dun? Maganda ba ang kita doon? Personal na kilala ni Mama ang nangangailangan. Kaya alam niya na mahusay yung magpasweldo. At mabait rin, ha? Bakit? Huwag mo sabihin interesado kang pumasok dun. Oo, sana. Bless you. Gusto ko makatapos sa kolehiyo yung kapatid ko at maiayos ang buhay namin. Pwede niyo ba akong tulungan? Blessy, malulungkot ako ng sobra pag umalis ka. Pero, alam ko maganda layunin mo. Kaya okay, sige. Nasabihin ko kay Mama na tulungan ka. Oh, salamat, Marvin. Maraming salamat. Niyakap mo. Masayang-masaya ako sa sinabi mo. Ngayon ko lalo nakita ang kadakilaan ng puso mo. Blessy. Sana mahintay mo ang pagbabalik ko. Oh, bakit hindi pa natutulog ang kapatid ko? Maaga niyo pa ako ihahatid ni Marvin sa airport. Ate, talaga bang tuloy na tuloy ka na? Huwag kang malungkot. Para sa'yo. Kaya gagawin ko to. At saka, mabilis naman lumipas ang 3 taon. Parang ang hirap pag-isa, ate. Kaya nga kay Marvin kita inihabilin. Natitiyak kong hindi kanya pababayaan. Kaya natin ito, Jason. Tutulungan tayo ng Diyos. Sige, ate. At promise ko sa'yo, hindi ko sasayangin ang pagsasakripisyo mo. Sepa. Bakit ba? Oras na. Pag-inom ko ng gamot. Pakikuha mo ang gamot ko. Ay, naku, buwisit ka. Bumangon ka nga dyan. Hindi mo ko alila, no? Sepa naman. Ay, sinabi ko na sa'yo. Ayoko mag-alaga na may sakit. Pero hindi ka nag-iingat eh. Lumaklak ka pa rin na lumaklak. Patawad na. Ay, Leche ka! Alis na ako! Bahala ka na dyan sa buhay mo! Huwag, Sepa. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi
salapi ang kailangan namin, kundi ang panahon at pagmamahal ninyo at ang inyong paggabay. Dahil mga magulang namin kayo. Pero bakit pati yun ipinagkakait ninyo sa amin? Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Hirap na ako sa ubo ko. Ilang araw na rin ako may lagnat. Diyos ko. Ang hirap pala na may sakit at nag-iisa. Ang gamot ko sa ubo, ubos na rin. Ano gagawin ko? Ito ba ang bunga ng ginawa ko sa aking mga anak? Paano na ako ngayon? Hirapan ako huminga. Ayoko pa mamatay. Tulungan mo ko. Diyos ko. Sa corona. Tulungan niyo ko. Malungkot ka na naman, Jason. May problema ba sa pag-aaral mo? Wala naman, Kuya Marvin. Naalala ko lang si ate. Namimiss ko siya. Ako man, namimiss ko rin siya. Kaya lang, alam ko na kailangan kong magtiis at para mapaayos ang buhay niyo. Kung hindi lang naging irresponsable at makasarili mga magulang namin, hindi mangyayari ito sa amin. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa kalooban mo ang mapait na inyong nakaraan. At gawin mong aral yun. Para kapag nagkapamilya ka balang araw, huwag mo silang tularan. Tama ka, Kuya. At teka, mabuti pa. I-video call natin si Bless. Total, day off niya naman ngayon eh. Para mabawasan ang pagkalungkot natin. Kumusta ka na dyan, ate? Alam mo, miss ka na namin ni Kuya Marvin. Ay, may problema dito, Jason. Anong problema dyan, Blessy? Oo nga, ate. Mabait naman yung mga amo mo, di ba? Nagsimula na naman ang gera dito. Ha? At balak ng mga amo ko na lumikas kami. Nako, nakakatakot pala dyan. Blessy, kung saan man kayo ililipat o pupunta, sana malaman namin, ha? Oo, Marvin. At tatawagan ko kayo. Ate, mag-iingat ka lagi, ha? Oo. At panghawakan mo ang magagawa ng Panginoong Diyos. Salamat sa pagpapalakas mo ng loob ko, Marvin. At sa pagsubaybay mo kay Jason. Ate. Mag-iingat ako dito. Para muli ko kayo makita. Ihintayin ka namin. Kailan pa kaya matatapos ang gera dito?
Madalas, almusal, tanghalian at hapunan namin ng mga putukan. Nakakatakot na sobra. Ay, Diyos ko, tulungan niyo po ako na mapagtagumpayan ko ang nararamdaman kong takot para hindi maapektuhan ang aking trabaho. Sumasampalataya, tumaasa po ako sa malaking magagawa ninyo, Diyos ko. Ingatan niyo po kaming lahat dito. At loobin niyo po na nakabalik pa ako ng buhay sa aming bansa. Jack, na marami na naman makakain si Ramon sa lulutuin ko. Lalo siyang gaganahan sa aming paglalabing-labing. Tama lang yung ginawa kong pag-iwan sa sakiting si Anton. Nakilala ko si Ramon. Mas gwapo, mas macho kaysa sa kanya. Ay, nako, mas malikaya ako kay Ramon ngayon. Ay, oo nga pala. Kailangan ko na bang madali. Tatawid ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakakapanibago. Napakatagal din kasi na hindi ako nakapagsimba. Anton, Sino? Merly? narito ka rin pala sa simbahan. Matagal akong hindi napunta rito. Nang magka-COVID ako, naipangako ko sa Diyos na pag gumaling ako, magpapasalamat ako sa Kanya at magbabago na ako. Pareho pala tayong nagka-COVID. Ganon ka rin? Oo. Na-hospital pa nga ako. Kalalabas ko lang kaninang umaga. Pareho nga ang nangyari sa atin. Marahil kaya ganon dahil kapwa natin pinabayaan ang ating mga anak. Marahil nga. At lubos kong pinagsisisihan yun. Si Sefa, nasaan na siya? Sabi ng kapitbahay namin na tumulong sa akin, patay na siya. Nasagasaan siya makaraang iwan niya ako. Ikaw, nasaan ang kinakasama mo? Wala na. Nagbalik na sa pamilya niya. Yun naman talagang tama. Kaya lang, ngayon wala na ako sa ospital. Di ko alam kung paano ko magsisimula. Di wala akong matutuluyan. May tinutuluyan ako bago nagkasakit. Kung gusto mo, doon ka na rin tumuloy. Anton? Hindi ko hihilingin makipagbalikan ka sa akin. Dahil baka namubuhay ka pa sa akin. Pero sana, kahit bilang kaibigan, tanggapin mo ang alok ko. Salamat sa iyo. Tinatanggap ko. Talagang kailangan ko ng kamay. Natutulong sa akin ngayon. Ako rin. Yun din ang kailangan ko, Merly. Kaya magtulungan tayo. Oo. Handa ako makipagtulungan sa iyo. Pero,
mas hingin natin ang pagtulong ng Diyos sa atin. Sige. Sabay tayong lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Ang ganda ng binili mong damit sa sapatos sa akin para sa graduation ko. Ay, dapat lang naman. Dahil may award ka. Salamat, Kuya Marvin. Kahit ilang taon nang wala si ate, hindi ka nagbabago sa pagsubaybay sa akin. Mahal ko ang ate mo, Jason. At mahalaga din sa akin ang mga mahalaga sa kanya. Sana, sagutin ka na ni ate pagdating niya para makapagpakasal na kayo. Talagang pakakasalan ko siya agad kapag sinagot na niya ako. Ate Blessy! Ate! Ay, Jason! Kapatid ko! Salamat sa Diyos. Itinulot niya makabalik ako ng payapa dito. Masaya kami sa pagbabalik mo, Blessing. Lalo ako, Marvin. Dahil makakasama ko na kayong mga mahal ko. Kasama ko sa mga mahal mo. Ikaw mo. Ibig bang sabihin, tinatanggap mo na ang pag-ibig ko, Blessing? Sabihin mo na, ate. Halata naman eh. Mahal mo rin si Kuya Marvin. Ano ka ba? Nasa airport pa tayo. Okay lang yun. Sige na, Blessing. Sabihin mo na. Oo, Marvin. Mahal din kita. Yes! Mga kaibigan! Sinagot na ako ng magandang babaeng ito! Hoy, huwag kang ganyan. Sinagot na niya Nakakaya. ako! Girlfriend ko na siya! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakakatuwa, Anton. Unti-unti nakakaipon na tayo sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga pagkain. Oo nga, Merle. Malakas kasing kita natin. Maraming nawiwili sa mga tinda natin pagkain. Ay kasi masarap tayong magluto. Oo nga. May gusto sana akong gawin natin ngayong handa na tayo. Parang alam ko na kung ano yon. Ang totoo niyan yun din ang nasa isip ko. Sana mapatawad nila tayo. Blessing. Anak. Inay! Itay! Anak, nagkabali ka na kami ng nanay mo. May maliit na pinagkakakitaan na rin kami. Ano? Nagbagong buhay na kami ng nanay niyo. Oo. Totoo po ba sinasabi niyo? Oo, Jason, anak. At naparito kami para humingi ng tawad sa inyo. Napakalaki ng kasalanan namin sa inyo. Inay! Pinabayaan namin kayo. Iniwan sa panahon ng inyong pangangailangan. Kaya mga anak, bigyan niyo sana kami ng pagkakataon na mapunan ang aming mga pagkukulang. Itay! Itay! Tagal namin pinangarap ito ni Jason.
ang bumalik kayong muli sa amin. At ngayon, ate, natupad na ang pangarap natin. Anong iniisip ng misis ko? Maligaya ako, Marvin. Maliwalas na ngayon ang buhay ko. Oo nga. Blessy, kasal na rin tayo. At hindi na magkakahiwalay pa. Tama. Tunay ngang lahat ng suliranin ay may katapat na kalutasan. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa at manalig ka lang sa Kanya. Tama. At ang pananalig ko sa Kanya ang siya ngayong dahilan. Kaya nakikita kong may pangako ang bukas. Sumayo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Leonel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, June Legaspi, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Blessy. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan ang aming ihahandog sa inyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako.